Nakatayo sa gitna ng malawak na sala ng Villa Esperanza, hindi maiwasan ni Amihan de Leon na mamangha at kasabay nito'y makaramdam ng panliliit. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na marmol na kayang-kaya mong pagmuni-munihan ang sarili mong refleksyon. Ang mga kasangkapan ay mukhang pinili mula pa sa ibang bansa at ang isang dambuhalang chandelier ay nakabitin mula sa mataas na kisame na parang isang kumpol ng mga bituin. Maganda, malawak, perpekto. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kakaibang lamig at katahimikan. Tila may sariling kalungkutan ang bawat sulok ng mansyon. Ito ang magiging bago niyang mundo, ang magiging bago niyang trabaho bilang personal na tagapag-alaga ng nag-iisang anak ng kilalang negosyanteng si Kael Alcantara. Miss De Leon, isang baritonong boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Humarap si Amihan at nakita si Mr. Kael Alcantara. Matipuno ito at may tindig na nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit sa mga mata nito ay may bakas ng pagod at lungkot na hindi maitatago ng mamahaling kasuotan. Mr. Alcantara, magalang niyang sagot, bahagyang yumuko. Naihanda na ang iyong silid. Ipinaliwanag na rin sa iyo ng aking sekretarya ang mga pangunahing gawain, hindi ba? Opo, sir. Malinaw po lahat. Tumango si Kael. Ang pinakamahalaga sa lahat, Amihan, ay si Sinag, ang aking anak. She was born blind. Lahat ng espesyalista dito at sa ibang bansa ay nagsabing wala ng lunas ang kanyang kondisyon. Ang kailangan niya ay pag-aaruga at pag-unawa. Sa tono ng pananalita ni Kael, ramdam ni Amihan ang bigat na dinadala nito bilang isang ama. Isang amang handang ibigay ang lahat, ngunit tila sumuko na sa pag-asang makakakitang muli ang anak. Dinala siya ni Kael sa isang silid na mas malaki pa sa tinutuluyan niyang apartment. Puno ito ng mga laruan at libro, lahat ay maayos na nakasalansan. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa tabi ng malaking bintana, ay nakaupo ang isang batang babae. Mahaba ang buhok nito na kumikinang na parang ginto kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Nakayuko ito, tila may sariling mundo. Sinag, anak, malumanay na tawag ni Kael. May ipakikilala ako sa iyo. Siya, si Amihan, ang bago mong kasama. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, napahinto sa paghinga si Amihan. Ang mga mata ni Sinag, ang pinakamagandang mga matang nakita niya. Malalaki at bilugan, kulay tsokolate. Ngunit wala itong kinang, wala itong direksyon. Tila nakatingin ito sa kawalan. Hello, Sinag? Bati ni Amihan. Pinipilit na pasiglahin ang kanyang boses. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Ako si Ami. Sana maging magkaibigan tayo. Walang naging tugon mula kay Sinag. Ibinalik lamang nito ang tingin sa sahig. Sa mga sumunod na oras, sinubukan ni Amihan ang lahat. Nagbasa siya ng kwento, kumanta, at ipinakilala ang sarili. Si Sinag ay nanatiling tahimik, isang magandang manika na walang buhay. Nagsimulang makaramdam ng awa si Amihan. Isang batang napapalibutan ng lahat ng bagay na mahihiling niya, pero ipinagkait naman sa kanya ang simpleng kakayahang makita ang mga ito. Hapon na nang maganap ang isang bagay na gumulo sa isipan ni Amihan. Nagbabasa siya ng isang libro tungkol sa mga hayop malapit sa isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang lampara. Habang itinuturo ang larawan ng isang leon, hindi niya sinasadyang masagi ang lampara. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ay naku! Bulalas ni Amihan, ngunit hindi ang ingay ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang naging reaksyon ni Sinag. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na pag-iwas ng ulo ng bata
palayo sa direksyon kung saan gumulong ang lampshade na may matingkad na kulay dilaw. Tila na silaw. Napatitig si amihan kay Sinag, ngunit ang mukha ng bata ay blanko pa rin, nakatingin sa kawalan. Hindi, baka nagkataon lang, sabi ni amihan sa sarili. O baka sa ingay lang siya nag-react, pero may kung anong bahagi ng kanyang isipan ang hindi mapalagay. Isang bulong na nagsasabing may iba siyang nakita. Gabi na nang tuluyan ng makatulog si Sinag. Habang inaayos ni amihan ang mga gamit sa ibabaw ng bedside table ng bata, napansin niya ang isang bagay. Isang maliit na bote na walang kahit anong pangalan o etiketang nakasulat. Naglalaman ito ng isang likidong walang kulay. Ito siguro ang gamot sa mata na binanggit ni Kael na si Dr. Lazaro lang, ang pinagkakatiwalaan nilang family doctor, ang nagbibigay. Kinuha niya ito. Malamig sa kanyang palad. Tinitigan niya ang bote, pagkatapos ay ang mahimbing na natutulog na si Sinag. Ang reaksyon ng bata kanina ay bumalik sa kanyang alaala. Ang mabilis na pag-iwas. Ang halos di makitang pagkurap. Hawak ang bote. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Hindi ito ordinaryong gamot. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang maliit na boteng ito ang hawak na susi sa misteryong bumabalot sa mga mata ni Sinag. Hindi naging mahimbing ang unang gabi ni amihan sa Villa Esperanza. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng mabilis na pag-iwas ng ulo ni Sinag at ang hawak niyang maliit na bote ng gamot na walang pangalan. Bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalalim ang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Kinabukasan, mas naging mapagmasid si amihan. Habang naglalaro sila ni Sinag, sa sahig ng silid nito, sinubukan niyang gumawa ng isang maliit na eksperimento. May dala siyang isang maliit at kulay pulang bola. Sinag, ang sabi sa aklat, paborito raw ng mga kuting ang bolang sinlaki nito. Sabi niya, kahit alam niyang hindi siya sasagutin ng bata. Ipinag-ulong niya ang bola sa ibang direksyon. Pagkatapos, sa pangalawang pagkakataon, dahan-dahan niyang ipinagulong ito papunta sa paanan ni Sinag. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay, ngunit nakita ni amihan ang halos di kapansin-pansing pag-urong ng paa ng bata bago pa man ito tamaan ng bola. Isang maliit na kilos, pero para kay amihan, ito ay isang sigaw na hindi marinig ng iba. Nagpanggap siyang walang nakita, ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi ito nagkataon lang. Tanghali nang dumating ang bisitang lalong nagpatindi ng kanyang kaba. Si Dr. Mateo Lazaro, isa itong matangkad na lalaki na may maputing buhok at mga matang nagpapahiwatig ng karunungan. Ang nangiti nito ay mainit at ang boses ay puno ng pag-aaruga. Isang perpektong larawan ng isang doktor na mapagkakatiwalaan. Ah, ikaw na siguro si amihan. Bati nito sa kanya. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Dr. Lazaro. Magandang araw po, Doc. Sagot ni amihan. Pinuntahan ng doktor si Sinag at marahang hinaplos ang buhok nito. Kamusta na ang munti nating prinsesa? Walang naging tugon si Sinag, gaya ng dati. Sinimulan ni Dr. Lazaro ang kanyang regular na pagsusuri. Kinuha ang presyo ng dugo, pinakinggan ang tibok ng puso, at sinilip ang mga mata nito gamit ang isang maliit na ilaw. Sa bawat kilos niya, nakamasid si amihan. Nang matapos ang pagsusuri, naglakas loob si amihan na magtanong. Dok, maari po ba akong magtanong? Panimula niya. Napansin ko po kasi kahapon, nung may nahulog na lampara, parang nasilaw po siya. Umiwas po siya ng tingin. Ngumiti lang si Dr. Lazaro, isang nangiting tila sanay nang makarinig ng mga ganitong bagay. Normal yan, Hija. Ang tawag dyan ay unconditioned reflex. Minsan, ang mga pandinig nila ay nagiging mas matalas.
Ang reaksyon niya ay dahil sa ingay, hindi sa ilaw. Huwag kang mag-alala. Normal lang iyan sa kanyang kondisyon. Ang kanyang paliwanag ay perpekto. Masyadong perpekto. Tila isinasa ulo. Nang makaalis ang doktor, sinubukan ni Amihan na kausapin si Kael. Naabutan niya ito sa kanyang opisina, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Sir Kael, tawag niya. Bakit, Amihan? May problema ba? Tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Wala naman po, sir. Nais ko lang pong sabihin ulit yung napansin ko kay Sinag. Kasi po, kanina, parang umiwas po ulit siya sa bolang papalapit sa kanya. Sa wakas ay itinaas ni Kael ang kanyang tingin. May iritasyon sa kanyang mga mata. Amihan, I appreciate your concern, pero kakausap ko lang kay Dr. Lazaro. Sinabi na niya sa akin ang tungkol dyan. Normal lang daw yon. Si Dr. Lazaro ang doktor niya mula pa noong sanggol siya. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa anak ko. Ang tono ni Kael ay pinal. Isang pader na hindi kayang tibagin ni Amihan. Tumango na lamang siya at marahang umalis. Dala ang pakiramdam ng kabiguan. Gabi na. Habang papunta siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig, narinig niya ang boses ni Dr. Lazaro mula sa nakaawang na pinto ng library. Tila may kausap ito sa telepono. Ang boses niya ay iba na ngayon. Hindi na ito malumanay. Seryoso ito at may diin. Huwag kayong mag-alala, sabi ng doktor sa kabilang linya. Ang proyekto Alcantara ay ayon sa plano. Ang lahat ng datos ay maayos kong naitatala. Sandaling natahimik ang doktor. Hindi. Walang anumang pagbabago. Bigyan niyo pa ako ng oras. Malapit na nating makuha ang resultang kailangan natin. Napatakip ng bibig si Amihan. Proyekto? Anong proyekto? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mga salitang yon ay nagkumpirma sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi ito isang simpleng kondisyon. Hindi ito isang ordinaryong gamutan. Si Sinag ay bahagi ng isang proyekto. Hindi na niya tinapos ang pagkuha ng tubig. Mabilis ngunit maingat siyang bumalik sa kanyang silid. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Sinag. Nilapitan niya ang kanyang bag kung saan itinago niya ang bote ng gamot. Kumuha siya ng isang maliit at malinis na lalagyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero buo ang kanyang loob. Maingat niyang binuksan ang bote at kumuha ng kaunting sample ng likido. Isasara na sana niya ito nang biglang may kumatok sa pinto. Dahilan para mabitawan niya ang bote at tumapon ang kaunting laman nito sa sahig. Halos mapatalon sa gulat si Amihan sa malakas at bigla ang katok sa pinto. Sa kanyang pagkataranta, nabitawan niya ang maliit na bote ng gamot. Mabuti na lang at sa malambot na carpet ito bumagsak. Dali-dali niya itong pinulot at itinago sa ilalim ng kama, kasama ang sample na nakuha niya bago sumagot. Sino yan? Tanong niya. Pinipilit na pakalmahin ang nanginginig niyang boses. Si Manang Elsa ito, Hija. Sagot ng kasambahay. Pinapatanong lang ni Sir Kael kung kailangan mo pa raw ba ng kahit ano. Nakahinga ng maluwag si Amihan. Ay hindi na po, Manang. Maraming salamat po. Nang marinig niyang papalayo na ang mga yabag ng kasambahay, napaupo si Amihan sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang kabayo. Muntik na siya roon. Ngunit ang insidenteng iyon ay lalo lang nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang kausapin si Kael Alcantara ng masinsinan. Kinabukasan, hinintay niyang makaalis si Dr. Lazaro matapos ang isa na namang routine check-up. Pagkatapos ay nagtungo siya sa opisina ni Kael. Kumatok siya ng 3 beses at pumasok. Sir Kael,
Maari po ba tayong mag-usap sandali? Mahalaga po ito. Seryoso niyang sabi. Nakakunot ang noo ni Kael. Tila naiistorbo sa kanyang ginagawa, ngunit sinenyasan pa rin siya nitong umupo. Huminga ng malalim si Amihan. Sir, tungkol po ito sa gamot na ipinapatak niyo sa mata ni Sinag. Agad na nagbago ang anyo ng mukha ni Kael. Ang pagkainis ay napalitan ng pagtataka at pagkaalerto. Anong tungkol doon? Sir, may kutob po akong hindi ito nakakatulong sa kanya. Sa katunayan, baka ito pa po ang dahilan kung bakit hindi siya makakita. Natawa ng mapakla si Kael, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ano ang ibig mong sabihin? Na ang gamot na inireseta ng pinakamagaling na espesyalista sa bansa ay ang siyang bumubulag sa anak ko? Miss De Leon, you are crossing the line. Pero sir, narinig ko po si Dr. Lazaro kagabi. May kausap siya sa telepono. Binanggit niya ang Proyekto Alcantara. Hindi po ba kahina-hinala iyon? Pagpupumilit ni Amihan, tumataas na rin ang kanyang boses. Tumayo si Kael mula sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kaninang pagod niyang mga mata ay nag-aalab na ngayon sa galit. Dr. Lazaro is a family friend. Siya ang kasama namin mula pa noong ipinanganak si Sinag. He has dedicated years of his life trying to find a cure for my daughter. At ikaw, nakararating mo lang dito, ay mag-aakusa sa kanya ng ganyan. Hindi po ako nag-aakusa, sir. Nagdududa lang po ako. Bilang isang taong nag-aalaga kay Sinag, nararamdaman ko pong may mali. Giit ni Amihan, hindi nagpatinag sa galit ng amo. Nararamdaman? Muling tumawa si Kael. Amihan, I run a multi-billion peso company based on facts, on data, on evidence. Hindi sa nararamdaman lang. For years, I have trusted Dr. Lazaro with my daughter's life. Ang tiwalang yon ay isang pader na hindi mo kayang basta-basta sirain dahil lang sa iyong mga hinala. Ramdam ni Amihan ang bawat salita na parang isang sampal. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa harap ng isang taong tulad ni Kael Alcantara. Isang taong nabubuhay sa mundo ng kapangyarihan at tiwala sa mga taong kapantay niya. Sir, parang awa niyo na po. Ipacheck niyo lang po sa ibang doktor ang gamot. O kahit itigil niyo lang po ang pagpapatak nito kahit isang araw lang, pagmamakaawa niya. That's enough. Sigaw ni Kael, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isa pang salita tungkol dito, Amihan, at mapipilitan akong tanggalin ka sa trabaho. Is that clear? Ang banta ay malinaw. Ang pader ng pagtitiwala ni Kael kay Dr. Lazaro ay hindi lang mataas. Ito'y gawa sa bakal. Tumayo si Amihan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo niya si Sinag. Opo, sir. Malinaw po. Sabi niya sa basag na boses. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob at pagkadismaya. Habang umiiyak, kinuha niya ang kanyang cellphone. Naisip niyang sumuko na lang. Siguro ay tama si Kael. Sino nga ba naman siya para questionin ang isang respetadong doktor? Ngunit habang hawak ang telepono, nakita niya ang contact number ng kanyang kaibigan sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon sa isang maliit na diagnostic laboratory. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang galit at pagkadismaya ay napalitan ng isang huling hibla ng determinasyon. Kung walang maniniwala sa kanya, gagawa siya ng paraan para patunayan ang kanyang hinala. Dinial niya ang numero. Habang naghihintay na may sumagot, ang kanyang mga mata ay napako sa maliit na lalagyan kung saan nakalagay ang sample ng gamot. Ilang sandali pa, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Nina's Lab. Good morning. Nina, si Amihan ito, sabi niya.
Ang boses ay nanginginig ngunit buo. May ipapatulong sana ako sa'yo. Isang emergency. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, habang nasa bingit ng pagsuko, isang tawag sa telepono ang nag-aapoy sa kanyang pag-asa. Ngunit hindi niya alam na ang tawag na yon ay magiging simula ng isang bagyo na babago, hindi lang sa buhay ni Sinag, kundi pati na rin sa buhay nilang lahat. Matapos ang maaalab nilang pagtatalo, sinubukan ni Kael Alcantara na isantabi ang mga sinabi ni Amihan. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa trabaho, sa mga numero at ulat na dati-rati. Nagpapakalma sa magulo niyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang epekto ang mga ito. May isang munting tinik na nakabaon sa kanyang isipan, ang imahe ng nangingilid na luha sa mga mata ni Amihan, ang desperasyon sa boses nito, ang mga salitang, Proyekto Alcantara. Bakit siya magsisinungaling? Ano ang makukuha niya rito? Pera, posisyon. Tila hindi tugma sa dalisay na pag-aalala na nakikita niya sa tuwing kasama nito si Sinag. Hapon na nang may kumatok muli sa pinto ng kanyang opisina. Bumukas ito at pumasok si Amihan. Sa pagkakataong ito, wala na ang pagmamakaawa sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang tahimik, ngunit matatag na determinasyon. Sir, pasensya na po sa abala, sabi nito. Ang boses ay hindi nanginginig. I told you. Amihan. Simula ni Kael, ngunit pinutol siya nito. Inilapag ni Amihan ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa ni Kael. Ano ito? Tanong niya. Heto po, ang resulta mula sa laboratorio, sagot ni Amihan. Ipinasuri ko po ang sample ng gamot na ipinapatak niyo kay Sinag. Napatitig si Kael sa envelope. Parang bigla itong bumigat ng 100 beses. Nag-aalinlangan ang kanyang mga kamay, ngunit sa huli ay kinuha rin niya ito at binuksan. Isang papel na may mga teknikal na salita at numero ang laman. Hindi ko ito maintindihan, sabi niya. Nasa ibaba po ang konklusyon, sir. Turo ni Amihan. Ang likido sa bote ay hindi gamot. Ito po ay isang visual neuroinhibitor, isang kemikal na sadyang pinipigilan at pinapahina ang paggana ng mga ugat sa mata. Parang isang malakas na kulog ang bawat salita. Isang kemikal na pumipigil. Isang kemikal na nagpapahina. Bagsak ang mga balikat na napasandal si Kael sa kanyang upuan. Ang galit niya ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakakabinging pagkabigla. Ang pader ng pagtitiwala na buong tapang niyang ipinagtanggol ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Hindi na nagsalita pa si Amihan. Tahimik lang itong lumabas ng silid. Iniwan si Kael na nakatitig sa papel, sa katotohanang sumasampal sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Kael. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan niyang doktor sa ibang ospital, isang kilalang ophthalmologist. Ipinadala niya rito ang litrato ng resulta ng laboratorio. Ang sagot ay mabilis at malinaw. Kael, this is dangerous. Kung sino man ang umiinom o gumagamit nito, itigil niyo agad. This compound is designed to suppress optical nerve signals. Sa madaling salita, sadyang idinisenyo ito para bumulag. Halos mabitawan ni Kael ang kanyang telepono. Pumasok siya sa silid ni Sinag. Mahimbing na natutulog ang kanyang munting anghel. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang bote ng gamot. Ang parehong bote na araw-araw, sa loob ng maraming taon, ay buong tiwala niyang ipinapatak sa mga mata ng kanyang anak. Sa pag-aakalang ito ang lunas. Ngayon, para na itong isang bote ng lason sa kanyang paningin. Kinuha niya ito at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, natulog si Sinag nang walang kemikal na bumubulag sa kanya. Lumipas ang 2 araw, walang pagbabago. Nagsimulang mag-isip si Kael
na baka nga huhuli na ang lahat, na baka ang pinsala ay permanente na. Ngunit hindi niya sinabi kay Amihan ang kanyang ginawa. Tahimik lang siyang nagmamasid. Sa ikatlong araw, habang tinutulungan niyang magbihis si Sinag, may isang bagay na nangyari. Nakasuot si Kael ng isang silver na kwintas na may maliit na pendant. Regalo pa sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Habang inaayos niya ang buhok ng anak, bigla itong nagsalita. Isang tinig na napakatagal na niyang hindi naririnig na may kasamang pagkamangha. "Papa?" bulong nito. "Yes, anak?" "Papa, may kumikinang sa kwintas mo." Napatigil ang kanyang mundo. Maging ang paghinga niya ay tila nahinto. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang mga mata ni Sinag, sa unang pagkakataon, ay hindi nakatingin sa kawalan. Nakatutok ito, kahit bahagya, sa pendant na nakasabit sa kanyang leeg. Anak?" "Anong sabi mo?" Nanginginig niyang tanong. "May ilaw po. Diyan," sabi ulit ni Sinag. Itinuturo ang kanyang dibdib. Ang mga luhang hindi pumatak sa galit o pagkadismaya ay biglang bumuhos mula sa mga mata ni Kael. Mga luha ng gulat, ng pagsisisi, at ng isang bagong silang na pag-asa. Totoo ang sinabi ni Amihan. Totoo ang lahat. Nang makabawi siya mula sa pagkabigla, isang bagong damdamin ang pumalit. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit para sa taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop gamit ang kanyang mga koneksyon. Ipinaimbestiga niya ang lahat ng mga ari-arian at transaksyon sa bangko ni Dr. Mateo Lazaro. Hindi nagtagal, dumating ang resulta sa kanyang email. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, ay ang katibayan ng pagkakanulo. Sunod-sunod na malalaking halaga ng pera ang idineposito sa offshore account ni Dr. Lazaro at ang pangalan ng kumpanyang nagpapadala. Isang pharmaceutical company na hindi niya kilala. Nakatitig si Kael sa screen ng kanyang laptop sa pangalan ng kumpanyang paulit-ulit na nagpapadala ng pera kay Dr. Lazaro. Viridian Dynamics. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan. Isa itong multo sa mundo ng negosyo na hindi niya kailanman nakasalamuha. Ngunit si Kael Alcantara ay hindi naging matagumpay sa pamamagitan ng pag-upo lamang at pagtanggap sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang gasolinang nagpaalab sa kanyang isipan. Gamit ang lahat ng kanyang resources, ipinasaliksik niya ang bawat sulok ng Viridian Dynamics. Ang mga unang resulta ay walang laman. Tila isa itong kumpanyang nabubuhay lamang sa papel. Ngunit hindi siya tumigil. Mas malalim. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Makalipas ang isang oras ng maigting na paghihintay, isang email ang pumasok mula sa kanyang pinagkakatiwalaang financial investigator. Isang pangungusap lang ang laman nito, ngunit sapat na yon para gumuho ang mundo ni Kael sa pangalawang pagkakataon. "Sir, Viridian Dynamics is a shell corporation. It is a fully owned subsidiary of Sterling Pharma." Sterling Pharma, ang kanyang pinakamalaking kakompetensya. Ang kumpanyang sa loob ng maraming taon ay pilit siyang pinababagsak. Ang CEO nito, si Ricardo Infante, ay personal niyang kaaway sa industriya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsilitawan. Hindi na ito simpleng pagkakamali ng isang doktor. Hindi na ito isang iligal na pag-i-eksperimento. Ito ay isang atake, isang planadong pagsalakay. At ang ginamit nilang sandata ay ang kanyang sariling anak. Pinapanood ni Amihan si Sinag habang sinusubukan nitong abutin ang isang sinag ng araw na tumatagos sa bintana. May munting ngiti sa labi ng bata. Isang ngiting ngayon lang nasilayan ni Amihan.
Ang munting pag-asang ito ang nagpapatatag sa kanya. Ngunit kasabay nito ay ang takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Amihan. Napalingon siya at nakita si Kael na nakatayo sa may pinto. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng pagkabigla o kalungkutan. Ito ay isang maskara ng malamig at nakakakilabot na galit. Sumunod ka sa akin, utos nito. Pumasok sila sa opisina. Isinara ni Kael ang pinto. Tingnan mo ito, sabi niya. Itinuturo ang laptop. Nakita ni Amihan ang mga bank record ni Dr. Lazaro at ang pangalan ng Sterling Pharma. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ito ba yung kumpanyang kalaban nyo? Tanong niya. Tumango si Kael. This wasn't just a medical trial, Amihan. This was corporate warfare. Ginamit nila ang anak ko. Naupo si Amihan, nanginginig ang mga tuhod. Ngayon niya naiintindihan ang lahat. Ang Proyekto Alcantara, ang mga lihim na pag-uusap, ang lahat ay konektado. Pero bakit si Dr. Lazaro? Bakit siya pumayag? Tanong niya, hindi makapaniwala. Muling nag-type si Kael sa kanyang computer. Ilang sandali pa, isang medical record ang lumitaw sa screen. Isang medical record ng isang bata na may apelyidong Lazaro. Dahil may sarili siyang anak, mapait na sabi ni Kael. Isang anak na may rare genetic eye disease. The same disease they told me Sinag had. Napatakip ng bibig si Amihan. Ang halimaw na si Dr. Lazaro ay isa ring desperadong ama. Ngunit ang kanyang desperasyon ay ginamit ng Sterling Pharma para gawin siyang kasangkapan sa isang masamang balak. Ang plano nila, pagpapatuloy ni Kael, tila kinakausap ang sarili, ay subukan ng isang experimental na gamot kay Sinag. Kung gumana, kanila ang lunas. Kung hindi, at kung malaman ito ng publiko, sino ang masisisi? Ako, ang amang tila ginawang ginipig ang sariling anak. Masisira ang kumpanya ko. Masisira ang pangalan ko. Sa isang iglap, mawawala ang lahat. Sa sandaling iyon, ang amo at empleyado ay nawala. Ang mayaman at mahirap ay naglaho. Sa harap ng isang malagim na katotohanan, sila ay naging dalawang taong may iisang layunin. Ang protektahan si Sinag at ilantad ang katotohanan. Anong gagawin natin? Tanong ni Amihan. Ang boses ay puno na ng determinasyon. Tumingin si Kael sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang paghanga at pagtitiwala sa mga mata nito. Hindi na siya isang ordinaryong tagapag-alaga. Siya na ngayon ang kanyang kakampi. We fight back, matatag na sabi ni Kael. Habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa ni Kael. Nagkatinginan sila. Nakarehistro sa screen ang pangalan ng tumatawag. Dr. Mateo Lazaro. Nanginginig ang kamay ni Kael habang pinipindot ang loudspeaker button. Hello, Kael. Bati ng isang pamilyar at malumanay na boses mula sa kabilang linya. Ang boses na sa loob ng maraming taon ay pinakinggan at pinagkatiwalaan ni Kael. Ngayon, para na itong tunog ng isang ahas. Mateo, sagot ni Kael, pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Napatawag lang ako para kumustahin si Sinag, sabi ng doktor. At para ipaalala na kailangan mo nang kuhanin sa klinika ang bagong batch ng gamot niya. Huwag nating hahayaang maantala ang kanyang paggaling. Nagkatitigan si Kael at Amihan. Nanlalamig ang kanilang mga katawan. Ang bawat salita ay may dalang panunuya at banta. Alam ni Dr. Lazaro na may alam na sila. O baka hindi pa. Alinman sa dalawa, ang tawag na yon ay isang malinaw na mensahe. Ang laro ay nagsimula na. Sa kabila ng tensyon na bumabalot sa Villa Esperanza, may isang silid kung saan ang mundo ay tila bumabagal at napupuno ng maliliit na milagro. Ito ang silid ni Sinag.
Matapos itapon ang lason na tinawag nilang gamot, bawat araw ay may dalang bagong pag-asa. Si Amihan, na ngayon ay hindi lang tagapag-alaga, kundi tagapagtanggol, ay matiyagang ginabayan si Sinag sa kanyang dahan-dahang pagmulat sa mundo ng liwanag at kulay. Isang umaga, habang nasa hardin sila, pumitas si Amihan ng isang pulang gumamela. "Sinag, tingnan mo," malambing niyang sabi. "Ito ay isang bulaklak." Dahan-dahang kinuha ni Sinag ang bulaklak. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang kanyang mga mata, na dati laging blangko, ay mayroon ng bahagyang pokus. "Pula," bulong ng bata. "Katulad ng bola ko." Napangiti ng malapad si Amihan. Ang simpleng pangungusap na yon ay musika sa kanyang pandinig. Maging si Kael, sa kabila ng abala sa paghahanda para sa legal na laban, ay laging naglalaan ng oras para masaksihan ang mga pagbabagong ito. Hindi na siya ang malayong ama na puno ng pagsisisi. Ngayon, aktibo siyang nakikilahok. Siya ang nagbabasa ng kwento sa gabi, ang nagpapakain dito, at ang simpleng umuupo sa tabi nito habang pinapanood itong mag-drawing. Isang hapon, habang nagdodrawing si Sinag gamit ang mga krayola, bigla itong tumigil at tumingala kay Amihan. Pinagmasdan nito ang mukha ni Amihan ng may matinding konsentrasyon. "Ami," sabi ng bata. "Bakit, Sinag?" Hinawakan ni Sinag ang pisngi ni Amihan gamit ang kanyang maliliit na kamay. "Ang ganda mo pala." Sa pagkakataong yun, hindi na napigilan ni Amihan ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng lungkot o awa. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Sa likod nila, nakatayo si Kael sa may pintuan, tahimik na pinapanood ang lahat. Ang puso niya ay natutunaw sa tanawing yon. Ang pagiging malapit ni na Amihan at Kael ay hindi na rin maikakaila. Sa mga gabing pagod na sila sa pag-uusap sa mga abogado, madalas silang nauupo sa sala, umiinom ng kape, at nagkwekwentuhan ng mga bagay na walang kinalaman sa kaso. Nalaman ni Kael ang tungkol sa pangarap ni Amihan na maging isang guro. Nalaman naman ni Amihan ang tungkol sa pagkahilig ni Kael sa mga lumang pelikula. Sa gitna ng isang digmaang hindi nila pinili, nakahanap sila ng kapayapaan sa isa't isa. Isang gabi, matapos nilang patulugin si Sinag, sabay silang lumabas sa silid. Sa koridor, na may madilim na ilaw, biglang huminto si Kael. "Amihan," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Po, salamat," sabi niya. "Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag. Pero binalik mo hindi lang ang paningin ng anak ko. Binalik mo rin ang liwanag sa bahay na ito. Binalik mo ako." Hindi alam ni Amihan ang sasabihin, ngunit hindi na kailangan ng mga salita. Hinawakan ni Kael ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Isang hawak na puno ng pasasalamat, paghanga, at isang damdaming nagsisimula palang mamukadkad. Nagkatitigan sila. Sa katahimikan ng gabi, tila ang mga puso lang nila ang nag-uusap. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng pagdating ng isang security guard. Humahangos at may dalang isang envelope. "Sir Kael, pasensya na po sa abala. May nag-iwan po nito sa gate," sabi ng gwardiya. Walang pangalan, walang address, isang simpleng brown envelope lang. Kinuha ito ni Kael. Nagkatinginan sila ni Amihan. Parehong kinakabahan. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi sulat. Ito ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Isang litrato ni Amihan na naglalakad sa hardin. Isang litrato ni Sinag na naglalaro malapit sa bintana. Ang pinakahuli ay isang close-up na litrato nila habang magkahawak kamay sa koridor. Ilang minuto lang ang nakalipas. Sa ilalim ng huling litrato, may isang pangungusap na nakasulat sa makinilya. "Itigil niyo na ang binabalak niyo.
Biglang nanlamig ang kamay ni Amihan na hawak ni Kael. Ang kapayapaan at pag-asa na kanilang naramdaman ay biglang pinunit ng isang malagim na katotohanan. Pinapanood sila. Ang bawat galaw nila ay binabantayan. At ang kanilang kalaban ay hindi mag-aatubiling saktan ng sinuman para manalo sa digmaang ito. Ang sobrang naglalaman ng mga litrato ay isang malinaw na deklarasyon ng giyera. Kinabukasan, agad na dinoble ni Kael ang seguridad sa Villa Esperanza. Ngunit alam niyang ang tunay na laban ay hindi mangyayari sa loob ng mga pader ng kanyang mansyon. Hindi siya nagkamali. Ilang araw ang lumipas, isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tumawag ang kanyang public relations manager. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Kael, have you seen the morning news? Hindi pa. Bakit? Kinakabahang tanong ni Kael. Open your laptop. Now. Agad na binuksan ni Kael ang isang sikat na online news portal. At sa mismong front page, isang malaking headline ang sumalubong sa kanya, kasama ang isang litrato niya at isang litrato ni Amihan. Negosyanteng bilyonaryo, pinababayaan ang bulag na anak, tagapag-alaga, may itinatagong motibo? Napatayo si Kael. Ang tasa ng kape ay nabitawan at nabasag sa sahig. Sir, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Ipinakita ni Kael sa kanya ang screen. Nanlaki ang mga mata ni Amihan sa pagkabigla at takot. Ang artikulo ay isang obra maestra ng paninirang puri. Inilalarawan nito si Kael bilang isang walang pusong ama na mas inuuna ang negosyo kaysa sa kanyang anak na may kapansanan. Si Amihan naman ay pinalabas na isang oportunistang babae na walang karanasan sa pag-aalaga, na ginagamit ang bata para makuha ang simpatya at pera ni Kael. Paano nila nalaman ang mga ito? Nanginginig na tanong ni Amihan. Ang mga detalye, masyadong personal. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang source ng balita. Isang concerned family member na ayaw magpakilala. Sinong gagawa nito sa atin? Halos pabulong na sabi ni Amihan. Si Kael ay hindi sumagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinsan, si David, ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng pamilya, ang taong madalas dumalaw sa kanila. David, nakita mo na ba ang balita? Tanong ni Kael. Oo, pinsan. Nakakagulat. Hindi ko alam kung sino ang may gawa niyan. Don't worry, I'm on your side. Sagot ni David mula sa kabilang linya. Ngunit may mali sa tono ni David. May isang pamilyar na tunog sa background ng tawag. Isang tunog ng kampana ng isang lumang orasan. Ang parehong orasan na nasa opisina ni Ricardo Infante, ang CEO ng Sterling Pharma, na nakita ni Kael noong minsan silang magkita sa isang business conference. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa buong katawan ni Kael. Nasaan ka ngayon, David? Mahinahon niyang tanong. Nasa bahay lang. Bakit? Wala naman. Sige, mag-iingat ka, sabi ni Kael bago ibaba ang telepono. Humarap siya kay Amihan. Ang kanyang muka ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na mas malalim kaysa sa pagkakanulo ng isang kaibigan. Ang sakit ng pagkakanulo ng sariling kadugo. Si David, sabi niya, ang pinsan ko. Bago pa man makapag-react si Amihan, sunod-sunod na ang nangyari. Nagsimulang magdatingan ang mga media van sa labas ng kanilang gate. Ang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Habang sinusubukan ni Amihan na ilayo si Sinag mula sa ingay, isang van mula sa isang courier service ang pinayagang makapasok ng gwardiya. May inabot itong isang opisyal na dokumento para kay Kael Alcantara. Nang buksan ito ni Kael, ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay nawala. Napasuntok siya sa pader sa tindi ng galit.
Ipinakita niya ang dokumento kay Amihan. Ito ay isang formal na abiso mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Isang opisyal na investigasyon ang isasagawa sa Villa Esperanza batay sa isang formal na reklamong isinampa para sa child abuse and neglect. Sila ay inaakusahan ng pagpapabaya at pag-abuso sa isang batang may kapansanan. Ang bagyo ay hindi na paparating. Nasa gitna na sila nito. At ang hangin ay nagsisimula nang wasakin ang lahat ng kanilang pinoprotektahan. Ang pagdating ng mga social worker mula sa DSWD ay nagdala ng isang bagong uri ng lamig sa Villa Esperanza. Isang lamig na mas matindi pa kaysa sa katahimikang dati na nananahan dito. 2 babae na may mga seryosong mukha ang pumasok, dala ang bigat ng awtoridad na kayang bumuwag ng isang pamilya. Mr. Alcantara, Miss De Leon, kailangan naming isagawa ang aming protocol, sabi ng mas matandang social worker, si Jenga Reyes. Magkakahiwalay naming kakausapin kayong dalawa, at syempre, ang bata. Unang tinawag si Kael, pagkatapos ay si Amihan. Sa loob ng library, hinarap ni Amihan ang sunod-sunod na tanong na tila idinisenyo para iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan. Gaano na po kayo katagal dito, Miss De Leon? Ano po ang inyong educational background na kwalipikado para mag-alaga ng isang batang may espesyal na pangangailangan? Totoo po ba na may namumuong relasyon sa inyo ng inyong amo? Bawat tanong ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sinagot niya ang lahat ng may katapatan, ngunit ramdam niya ang pagdududa sa bawat titig ni Gengan Reyes. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang sisinag na ang kanilang kinausap. Pumasok si Amihan kasama ang bata para hindi ito matakot, ngunit pinaupo siya sa isang sulok kung saan hindi siya maaaring makialam. Sinag, kamusta ka? Malumanay na tanong ng mas batang social worker. Si Sinag, na ngayon palang natututong magtiwala muli sa mundo, ay biglang bumalik sa dati niyang pagkatao. Yumuko siya, nilaro ang laylayan ng kanyang damit at hindi umimik. Ang biglaang pagdami ng mga bagong mukha at ang bigat ng tensyon sa bahay ay sapat na para muli siyang ikulong sa kanyang munting mundo. Masaya ka ba dito? Tanong ulit nito. Inaalagaan ka ba ng mabuti ni Papa mo at ni Ami? Walang sagot. Tanging katahimikan. Isang katahimikang sa pandinig ng mga social worker ay maaaring mga hulugan ng kahit ano. Takot, pag-aabuso, pagpapabaya. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang breaking news ang lumabas sa telebisyon. Ipinakita ito ng abogado ni Ricardo Infante sa isang press conference. Isang audio recording. Sa recording, maririnig ang boses ni Amihan na tila pagalit. Sinag, ano ba? Huwag kang ngang malikot. Mahihirapan tayong gamutin ka kung ganyan ka. Pagkatapos ay maririnig ang tunog ng tila isang pag-iyak ng bata. Isang concerned citizen ang nagbigay nito sa amin, sabi ng abogado sa TV. Ito ang patunay ng araw-araw na pagmamaltrato na dinaranas ng kaawa-awang bata sa kamay ng isang walang karanasan at abusadong tagapag-alaga. Sa loob ng library, napatingin si Kael sa TV na nakasindi sa sulok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa galit at kawalan ng pag-asa. Hindi totoo yan, sigaw ni Amihan na patayo. Naalala niya ang eksenang yon. Iyon ay noong unang linggo niya. Sinusubukan niyang linisin ang isang maliit na sugat sa tuhod ni Sinag na nakuha nito sa pagkakadapa. Pinagsama-sama nila ang mga salita, pinutol at dinugtong para lumikha ng isang kasinungalingan. Ang pag-iyak ay hindi dahil sa galit niya, kundi dahil sa hapdi ng alkohol sa sugat nito. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag? Ang ebidensya ay malinaw sa pandinig ng lahat. Nang matapos ang araw, ang hatol ng mga social worker ay malupit. Mr. Alcantara, sabi ni Giningero Reyes, ang mukha ay walang emosyon dahil sa mga seryosong akusasyon
sa audio recording at sa hindi pagtugon ng bata, maglalabas kami ng rekomendasyon para sa isang temporary custody order. Pansamantala naming ililipat si Sinag sa isang DSWD accredited shelter habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi! Sigaw ni Kael, hindi niyo maaring kunin ang anak ko. Sir, ito po ang protocol. Para na rin po ito sa kapakanan ng bata. Matatag na sabi ni General Reyes. Napaupo si Amihan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya, siya ang dahilan ng lahat. Ang pagdating niya, gatin niya, ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Ang pagsubok niyang tumulong ang siyang naglagay kay Sinag sa mas malaking panganib. Gumuho ang kanilang mundo. Ang kanilang mga kalaban ay hindi lang sila siniraan. Ginamit nila ang mismong sistema na dapat sanang nagpoprotekta sa mga bata para wasakin sila. Gabi na nang makatanggap ng tawag si Kael mula sa kanyang abogado. Kael, masamang balita. Sabi nito, may hearing bukas ng umaga para sa custody at sa bigat ng ebidensya laban sa inyo, ang tsansa nating manalo ay halos imposible. Ibinaba ni Kael ang telepono. Tumingin siya kay Amihan na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, umiiyak ng walang tunog. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat. Ang kanilang katotohanan ay natabunan ng mga kasinungalingan. Ang kanilang pag-asa ay nilamon ng kadiliman. Bukas, sa pagsikat ng araw, ay maaaring ang huling araw na makikita nila si Sinag. Ang korte ay isang malamig at malawak na silid na tila nilalamon ang lahat ng pag-asa. Nakaupo si Kyle Alcantara sa tabi ng kanyang abogado, suot ang isang mamahaling Amerikana na hindi kayang itago ang bigat ng kanyang pagkabalisa. Ilang upuan ng layo, nakaupo si Amihan, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Sa kabilang panig ng silid ay ang legal team ng DSWD, kasama ang abogado ni Ricardo Infante na naroon bilang interesadong partido at sa isang espesyal na upuan sa gilid, kasama ang isang social worker, ay nakaupo si Sinag, maliit at tila nawawala sa laki ng silid. Ang hearing ay mabilis na naging isang paglilitis kung saan sila na ang mga akusado. Iprinipresenta ng abogado ng DSWD ang mga ebidensya, ang artikulo sa dyaryo, ang pekeng audio recording, at ang ulat ng mga social worker na nagsasabing si Sinag ay unresponsive at tila natatakot. Pagkatapos, isang saksi ang tinawag. Isang saksing lalong dumurog sa puso ni Kael. Pumasok si Dr. Mateo Lazaro. Sa kanyang puting coat at mayawra ng isang kagalang-galang na profesional, umupo siya sa witness stand. Dr. Lazaro, simula ng abogado. Bilang doktor ni Sinag Alcantara, mula pa sa kanyang pagsilang, ano ang masasabi ninyo sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Huminga ng malalim si Dr. Lazaro. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng malubhang pag-aalala. Labis akong nababahala. Sa loob ng maraming taon, personal kong sinubaybayan ang kanyang kalusugan. Ngunit sa mga huling linggo, lalo na mula nang dumating si Miss De Leon, napansin ko ang pagbaba ng kanyang sigla. Madalas siyang balisa. Bilang doktor niya, ang rekomendasyon ko ay ilayo muna siya sa kasalukuyang stressful environment na kanyang ginagalawan. Ang bawat salita ay isang patalim. Isang perpektong pagganap. Siya ang nag-aalalang doktor. Sila ang mga kontrabida. Ang abogado ni Kael ay sumubok na lumaban. Kinwestiyon niya ang kredibilidad ni Dr. Lazaro, ang biglaang pagbuti ng paningin ni Sinag. Ngunit wala silang matibay na ebidensya. Ang lahat ay circumstantial. Ang bank records ay mula sa offshore accounts, mahirap patunayan sa isang mabilis na hearing. Ang lahat ay nawawala. Ramdam ni Kael
Napapalapit na ang martilyo ng hukom, isang tunog na magiging hudyat ng paghihiwalay nila ng kanyang anak. Tumingin ang hukom kay Sinag. Bata, may gusto ka bang sabihin? Umiling lang si Sinag. Lalong isinubsob ang muka sa balikat ng social worker. Bumuntong hininga ang hukom, isang senyales na handa na siyang magbigay ng desisyon. Tumingin si Kael kay Amihan, isang tinging nagsasabing patawad. Pumikit si Amihan, handa nang tanggapin ang kanilang kabiguan. Kung gayon, simula ng hukom, batay sa mga ebidensyang inilahad. Ngunit bago niya matapos ang kanyang sasabihin, isang maliit na boses ang pumutol sa katahimikan ng korte. Hindi po totoo yon. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo si Sinag. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay nakatingin ng diretso sa hukom. Anak? Bulong ni Kael. Hindi makapaniwala. Bata, anong sabi mo? Tanong ng hukom. Bahagyang nagulat. Huminga ng malalim si Sinag. Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi po totoo yon. Masakit po ang gamot ni Dr. Lazaro sa mata ko. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig sa buong korte si Dr. Lazaro. Sa witness stand ay biglang namutla. Your Honor, the child is clearly confused. Mabilis na sabat ng kabilang abogado. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. Dahan-dahan siyang lumingon at itinuro si Dr. Lazaro. Lagi po siyang nagagalit kapag sinasabi kong masakit. Sabi niya, tiisin ko lang daw po. Pagkatapos, lumingon siya kay Amihan at sa kanyang mga mata ay may biglang lumitaw na luha. Si Ami po, hindi po siya masama. Kinakantahan niya po ako, binabasahan ng libro. Siya po ang nagturo sa akin ng mga kulay. Napatakip ng bibig si Amihan. Ang kanyang puso ay sasabog sa halo-halong emosyon. Ang korte ay nasa ganap na katahimikan. Lahat ay nakatingin sa munting bata na biglang natagpuan ang kanyang tinig. Humarap muli si Sinag sa hukom. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. At bago pa man may makapagsalita, binitawan niya ang huling salita na yayanig sa pundasyon ng lahat ng kasinungalingan. Tumingin siya ng diretso kay Dr. Lazaro at nakita ko po siyang kausap ang lalaking laging umaaway kay Papa sa TV. Ang mga salita ni Sinag ay parang isang malakas na kidlat na tumama sa gitna ng korte. Ang lalaking laging umaaway kay Papa sa TV. Walang ibang tao yon kundi si Ricardo Infante. Objection, Your Honor. The child is making things up. Halos pasigaw na, sabi ng abogado ng Sterling Pharma. Halatang natataranta. Ngunit huli na ang lahat. Ang abogado ni Kael, si Attorney Robles, na kanina lang ay tila natalo na sa laban, ay biglang nabuhayan ng dugo. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Your Honor, this is a major breakthrough. The child is a credible witness. Hinihiling ko po sa korte na bigyan kami ng pagkakataong magpresenta ng mga bagong ebidensya batay sa testimonya ng bata. Bago pa man makatutol ang kabilang panig, nag-utos ang hukom. Order in the court! Ang testimonya ng bata ay isa sa ilalim sa record. Attorney Robles, you have 1 hour. Ang isang oras na yon ay ang pinakamabilis at pinakakapanapanabik na sandali sa buhay ni Kael. Habang ang korte ay nasa recess, si Attorney Robles at ang kanyang team ay kumilos na parang mga sundalo sa gitna ng giyera. Gamit ang testimonya ni Sinag bilang batayan, mabilis silang nakakuha ng isang emergency warrant para buksan ang mga logbook ng bisita sa klinika ni Dr. Lazaro at sa opisina ni Ricardo Infante. Sa kabilang dako, ang mundo ni Dr. Lazaro ay gumuho na. Nakaupo siya sa isang sulok, pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang perpektong plano
ay sinira ng isang batang inakala niyang pipi at bulag. Ngunit hindi lang siya ang natataranta. Sa di kalayuan, sa loob din ng korte, isang tao ang tahimik na tumayo at sinubukang umalis nang hindi napapansin. Ito ang personal assistant ni Dr. Lazaro, isang binatang nagngangalang Leo, na ipinatawag para tumestigo sana pabor sa doktor. Ngunit ang narinig niya mula kay Sinag ay tila gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Nakita siya ni Amihan. Naalala niya ang mukha nito mula sa klinika. May kung anong nagsabi sa kanya na kailangan niya itong pigilan. "Leo?" Tawag niya. Sapat lang para marinig nito. Lumingon ang binata. Ang mukha ay puno ng takot. "Tulungan mo kami," pakiusap ni Amihan. "Tulungan mo si Sinag. Alam kong alam mo ang totoo." Nag-aalangan si Leo. Tumingin siya sa direksyon ni Dr. Lazaro. Pagkatapos ay kay Amihan. Sa mga mata ni Amihan, nakita niya hindi ang pag-uusig, kundi ang pag-asa. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. Pagbalik ng korte mula sa recess, ang kapaligiran ay nag-iba na. "Your Honor," simula ni Attorney Robles, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Hindi lang po salita ng bata ang hawak namin ngayon. Unang iprinisinta ang mga logbook, tugma ang mga petsa at oras. Si Ricardo Infante ay paulit-ulit na bumisita sa klinika ni Dr. Lazaro sa mga unusual hours. Pangalawa, ang testimonya ng isang IT expert na nagpatunay na ang audio recording laban kay Amihan ay spliced and digitally manipulated. At ang panghuli, ang kanilang alas. Tinatawagan po namin sa witness stand si Mr. Leo Valdez, ang personal assistant ni Dr. Mateo Lazaro. Nanginginig na umupo si Leo sa upuan, ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay buo at malinaw. "Totoo po ang lahat," panimula niya. "Ako po ang personal na nag-aasikaso ng lahat ng papeles ng Proyekto Alcantara. Ako po ang nag-aabot ng mga sobrang may lamang pera mula sa mga tauhan ni Mr. Infante. Ako po ang nakasaksi sa lahat." Pagkatapos, kinuha niya ang isang USB mula sa kanyang bulsa. Nandito po ang kopya ng lahat ng emails, ng mga medical data na sinadya nilang baguhin at ang mga audio recording ng mga pag-uusap nila ni Mr. Infante. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom ang umalingaw-ngaw. "Order! Order!" Ngunit hindi na mapipigilan ang kaguluhan. Ang mga reporter sa loob ng korte ay dali-daling naglabas ng kanilang mga telepono. Ang mga abogado ng kabilang panig ay hindi na makapagsalita. At sa gitna ng lahat, nakita ni Kael ang pagbabago sa mukha ni Dr. Lazaro. Ang pagkukunwari ay nawala. Napalitan ng itsura ng isang taong talo na at pagod ng lumaban. Tumingin ito sa kanya, isang tinging may halong pagsisisi at paghingi ng tawad. Ilang sandali pa, pumasok ang mga pulis sa loob ng korte. Nilapitan nila si Dr. Lazaro. Pagkatapos ay ang pinsan ni Kael na si David, na naroon din at namumutla sa isang sulok. "Dr. Mateo Lazaro, David Alcantara, kayo ay inaaresto sa salang conspiracy, perjury, at paglabag sa medical ethics." Habang isinusunod na palabas ang dalawa, nagtama ang mga mata ni Kael at Amihan. Walang salitang namutawi. Tanging mga luhang nag-uunahan sa pagpatak. Mga luha ng tagumpay, ng pasasalamat at ng katarungan. Lumapit sila kay Sinag na ngayon ay tahimik nang nakaupo. Lumuhod si Kael sa harap ng kanyang anak. "Anak, you saved us. You saved me," sabi niya. Ang boses ay basag. Ngumiti si Sinag. "Sabi niyo po, Papa, laging magsabi ng totoo." Niyakap ni Kael ang kanyang anak ng napakahigpit, kasunod si Amihan. Sa gitna ng korte na naging saksi sa kanilang pinakamasamang bangungot,
Doon din nila natagpuan ang kanilang pinakamatamis na tagumpay. Ang paglilitis ng mga kasinungalingan ay tapos na. Ang balita tungkol sa Alcantara conspiracy ay kumalat na parang apoy. Bumagsak ang shares ng Sterling Pharma at si Ricardo Infante ay nahaharap sa napakaraming kaso. Ang pangalan ni Kael Alcantara at Amihan de Leon ay nalinis sa mata ng publiko. Ang Villa Esperanza na minsang naging pugad ng kadiliman at kasinungalingan ay muling nasinaga ng liwanag. Ngunit higit pa sa anumang tagumpay sa korte o negosyo, ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng mansyon. Ang dating malamig na katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak ni Sinag na malaya nang tumatakbo sa mga pasilyo. Tinutuklas ang bawat kulay at hugis na dati ipinagkait sa kanya. Isang hapon, ilang linggo matapos ang hearing, nakaupo si Kael at Amihan sa beranda. Pinapanood si Sinag na naglalaro sa hardin. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Basag ni Kael sa katahimikan. Isang araw na wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Amihan na nakangiti habang pinapanood ang bata. Utang ko ang lahat ng ito sa iyo, Ami. Ngumiti si Amihan. Hindi po, sir. Kay Sinag po natin ito utang. Sa tapang niya. Kael. Pagtataman niya. Just Kael. Tapos na ang pagiging sir ko. Nagkatinginan sila. At sa pagkakataong yon, alam ni Amihan na ang namamagitan sa kanila ay hindi na ugnayan ng isang amo at empleyado. Ito ay mas malalim, mas makahulugan. Amihan, muling sabi ni Kael. Mas seryoso na ngayon. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang pasasalamat ko sa iyo, hindi na lang iyon dahil sa pagligtas mo sa anak ko. Nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay namin. Noong una, akala ko kailangan mo kami. Pero ang totoo, kami pala ang nangangailangan sa'yo. Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas ng loob. Gusto kong manatili ka sa buhay namin. Hindi bilang tagapag-alaga ni Sinag, kundi bilang kasama ko. Kasama naming dalawa. Habang buhay. Ang mga salita ay simple, walang magarbong seremonya, ngunit para kay Amihan, iyon ang pinakatapat na deklarasyon ng pag-ibig na narinig niya. Ang kanyang puso, na matagal nang natutong maging maingat, ay biglang bumukas nang walang pag-aalinlangan. Oo, Kael, sagot niya. Ang mga luha ng kaligayahan ay namumuo sa kanyang mga mata. Oo. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, dinala nila si Sinag sa labas, hindi para pumunta sa doktor o sa korte, kundi para mamasyal. Nagpunta sila sa tabing dagat para panoorin ang paglubog ng araw. Habang papalubog ang araw at nagpipinta ng kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan, napaupo si Sinag sa buhangin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Wow! Bulong niya. Ang daming kulay, Papa. Ang ganda. Umupo si Kael sa isang tabi niya at si Amihan naman sa kabila. Inakbayan ni Kael ang dalawa. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang muling nabuo. Ito ang paborito kong kulay, Ami, sabi ni Sinag habang nakaturo sa kulay kahel na bahagi ng langit. Ano ang tawag dyan? Sunset, anak. Paglubog ng araw, sagot ni Amihan. Hinahaplos ang buhok nito. Mula ngayon, paborito ko na ang sunset. Masayang sabi ni Sinag. Habang abala ang mag-ama sa paglalaro sa buhanginan, may inabot si Sinag kay Amihan. Isang piraso ng papel na kanina pa nito hawak-hawak. Nang buksan ito ni Amihan, nakita niya ang isang drawing, isang larawan ng isang babaeng nakangiti, na iginuhit gamit ang matingkad na mga krayola. Ito ang unang portrait na ginawa ni Sinag, ang kanyang unang pagtatangkang iguhit ang mukha ng isang tao. Sa ilalim ng drawing, sa sulat ng isang bata, ay may dalawang salitang nakasulat.
Ang aking liwanag. Niyakap ni Amihan ang drawing sa kanyang dibdib. Dito, sa harap ng isang walang katapusang dagat at sa ilalim ng isang makulay na langit, natagpuan niya ang kanyang tahanan. Ang bukas ay hindi na isang bagay na nakakatakot. Ito ay isang blankong canvas at alam niyang kasama sina Kael at Sinag, pupunuin nila ito ng pinakamagaganda at pinakamatingkad na mga kulay. 5 taon ang lumipas. Ang aulan ng isang art gallery ay puno ng mga taong humahanga, mga bulungan ng papuri, at ang tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga makukulay na painting, mga tanawin ng paglubog ng araw, mga hardin na puno ng bulaklak, at mga abstract na naglalaro sa liwanag at dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang dalagita. Mahaba ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata, na minsay naging simbolo ng kadiliman, ay ngayon nagniningning sa tuwa at kumpiyansa. Siya si Sinag Alcantara at ito ang kanyang unang solo art exhibit. Ang pamagat ng exhibit, Pagmulat. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang isang masayang mag-asawa, magkahawak kamay, sina Kael at Amihan Alcantara. Ang pagmamahal nila sa isa't isa ay kasing tingkad ng mga kulay sa mga painting na nakapaligid sa kanila. Dumating ang oras para sa kanyang talumpati. Tumayo si Sinag sa isang maliit na entablado, humarap sa mga bisita at ngumiti. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Ang bawat painting na nakikita ninyo sa mga dingding na ito ay hindi lang basta mga larawan. Ang mga ito ay mga piraso ng aking kwento. Naglakad siya patungo sa pinakamalaking painting sa exhibit na nasa gitna ng lahat. Nakatago pa ito sa ilalim ng isang pulang tela. May mga panahon sa buhay ko na akala ko, habang buhay na akong mabubuhay sa dilim. Akala ko, ipinanganak ako para hindi makakita sa ganda ng mundo. Pero itinuro sa akin ng tadhana ang isang mahalagang aral. Tumingin siya sa kanyang mga magulang. Napuno ng luha ang mga mata ni Amihan, habang si Kael naman ay ngumingiti ng may pagmamalaki. Ang tunay na liwanag pala ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman ng puso. Ito ay ang katotohanan. Ito ay ang pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinila ang tela at bumungad sa lahat ang obra maestra ng kanyang koleksyon. Ito ang pinakaunang portrait na kanyang iginuhit. Ang larawan ni Amihan na ngayon ay mas pinona ang pagkakalikha, mas detalyado at mas puno ng buhay. Ngunit sa ilalim nito, naroon pa rin ang orihinal na sulat kamay ng isang bata. Ang aking liwanag. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao. Isang palakpakang puno ng paghanga at emosyon. Ang exhibit na ito ay pinamagatan kong Pagmulat. Pagpapatuloy ni Sinag, medyo nababasag na ang kanyang boses dahil sa emosyon. Dahil ito ang kwento ng aking pagmulat, hindi lang ng aking mga mata, kundi ng aking puso at kaluluwa. At ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa 2 tao. Bumaba siya ng entablado at lumapit sa kanyang mga magulang. Niyakap niya si Kael. Salamat, Papa, sa hindi pagsuko. Pagkatapos ay humarap siya kay Amihan. Hinawakan niya ang mga kamay nito. At sa iyo, Mama, salamat sa pagiging unang kulay na nakita ng aking mga mata at sa pananatiling pinakamaliwanag na ilaw sa aking buhay. Nagyakapan silang 3 sa gitna ng gallery, isang pamilyang sinubok ng pinakamatinding kadiliman, ngunit sa huli ay nagtagumpay dahil sa liwanag ng katotohanan at pag-ibig. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa isang batang bulag, kundi tungkol sa isang pamilyang natutong makakita ng tama sa unang pagkakataon. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong liwanag na naghihintay.
Minsan, kailangan lang nating magtiwala, hindi sa ating mga mata, kundi sa tibok ng ating mga puso. Ang aral ng kwento natin ngayong araw ay simple lang. Ang pinakamalaking pagkakanulo ay kadalasang nagmumula sa pinaka-inaasahang pagtitiwala. Ngunit ang pinakamatamis na paghilom ay matatagpuan din sa pag-ibig na hindi mo inaasahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may natutunan kayo sa kwentong ating pinagsaluhan. Ano po kayang uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga para sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Naway baunin ninyo ang liwanag nina Sinag, Kael at Amihan sa inyong mga puso araw-araw. At sa inyong sariling mga pagsubok, tandaan nyo sanang laging may pag-asa, laging may pag-ibig, at laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat kadiliman. Ito po ang inyong paboritong channel, laging naghahatid ng mga kwentong puno ng aral at inspirasyon. Paalam po at mag-ingat kayong lagi. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag, Kael at Amihan. Bago tayo tuluyang magpaalam, hayaan ninyo akong mag-iwan ng isang munting mensahe. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng Ang Aking Liwanag. Ang inyong pakikinig at pagsubaybay ang nagsilbing inspirasyon upang mabuo ang bawat tagpo at madama ang bawat emosyon. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Naging totoo sila sa aking isipan. Naramdaman ko ang takot ni Amihan, ang galit at pagsisisi ni Kael, at higit sa lahat, ang tahimik na pag-asa sa munting puso ni Sinag. Ang bawat salita ay isinulat nang may pag-asang sanay makapaghatid ito sa inyo hindi lang ng aliw, kundi ng aral at inspirasyon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na liwanag ay hindi laging nakikita ng mga mata, kundi nadarama ng puso. Ito ay paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asang sisibol. At ang tiwala at pag-ibig, kapag inilagay sa tamang tao, ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman sa pagtatapos ng ating kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon at liwanag na rin para sa akin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.